Ang mga babaylan ay pinuno ng komunidad na may kakayahang mapagbalat kayo at magkontrol ng mga pangyayari. Sila ang mga manggagamot, manghula at tagapamagitan sa pagitan ng tao at Diyos. Ang mga babaylan ay may mahalagang papel sa mga ritual, seremonyas at mga pagdiriwang. Pinigila ng mga Espanyol ang mga babaylan dahil sa kanilang mga paniniwala at mga gawaing panrelihiyon. Maraming mga babaylan ang pinatay at pinahirapan dahil sa kanilang mga gawain na labis, kinokondena ng simbahan. Ang mga tradisyong pagbabaylan ay unti-unting nawawala dahil sa impluensya ng Kristyanismo. Ang mga babaylan ay muling nabuhay at nagpatuloy sa kanilang mga gawain noong sumailalim ang ating bansa sa kontrol ng mga Amerikano. Ang mga babaylan ay naging bahagi ng mga kilusang nasyonalista at mga kilusang sosyalismo. Isa ang mga hanay ng babaylan na nakipaglaban para sa ating kasarinlan. Ang kwentong ibabahagi ko, Sir Casper, ay nagmula pa sa aking lolo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Boy Babaylan. Ang aking ninuno ay nagmula sa kapisanan ng magigiting na mga babaylan. Ayon sa aking lolo, na ang mga babaylan noong unang panahon ay nahahati sa dalawang hanay. Ang kriador ay naniniwalang sila ang orihinal na pinagmulan at nagpapayabong sa lihim na karunungan. Sila ang mga kapisanan ng mga babaylan na bihasa sa pagitan ng mahikang itim, orasyon at mga dasal ang kanilang pinakakalakasan. Ang nomina naman ay naniniwala na mga bathala sa kalikasan ang gumagabay sa mga babaylan. Sila ang orihinal na gumagamit ng ritual na pagbababaylan, kung saan ang pinakasentro ng ritual ay umaayon sa pagtawag ng mga anito at bathala. Sila ang nagpasimuno sa modernong medisina na gumagamit ng herbal na halamang gamot bilang medyum sa pananambal. Ang bagay na umuugnay sa dalawang hanay ng babaylan. Pareho silang gumagamit ng dasal, orasyon, balote, poder, kumbate, at karga na sa tuwing gumaganap ng tungkulin bilang isang babaylan. Ayon sa kwento ng aking lolo, na may dalawang uri ng babaylan sa aming lahi na nagtagisa ng kakayahan. Umabot sa agawan ng titulo kung sino ang karapat-dapat na tanghaling pinakamagaling. Ang bawat isa ay may gustong mapatunayan hanggang ang payak na kompetisyon ay humantong sa hidwaan. Sumidhi ang kompetisyon hanggang sa nagresulta sa hidwaan na naging dahilan sa pagkahati ng dalawang hanay ng babaylan. May mahalagang papel na ginampanan ang kambal na rani at magat para mabago ang nakagisnang kultura at tradisyon ng magkaibang hanay ng babaylan. Ang magkapatid ang naging daan para muling magbuklod at magkaisa ang magkaibang hanay ng babaylan. Dahil sa tumitinding hidwaan sa pagitan ng mga punong babaylan, ay pinaubayan na lang ni Margarita na pinuno ng babaylan sa tadhana ang karapat-dapat na pumalit sa kataas-taasang tungkulin sa hanay ng mga babaylan. Ang huling pinakamataas na punong babaylan ay mayroong hawak na libretang itim. Sa libretang itim na iyon, nakasaad ang kumpletong tala ng mga ipinagbabawal na orasyon. Bawang malalakas na karga. Tanging ang mga punong babaylan lang ang pinapayagan na gumamit ng mga orasyon at dasal na nakatala doon. Ngunit sa pag-usbong ng tunggalian sa pagitan ni Narani at ng iba pang punong babaylan,
ay nalagay sa alanganin ang posisyong pamunuan ng punong babaylan. Nagpa siya ang pinakamataas na punong babaylan na magtatag ng kataas-taasang tanggapan, kung saan ang tanging hangarin ay ang umusig sa mga punong babaylan na nagkasala at lumalabag sa alituntunin ng himpilan. Ito ang simula ng pag-usbong ng mga babaylan sa bawat buod, pamayanan at umiiral na sibilisasyon. Sa bawat buod ay may umiiral na dalawang uri ng babaylan. Maaring isang karyador o nomina. Ang punong tanggapan lamang ng mga babaylan ang may kakayahang humirang sa punong babaylan. Sa kasaysayan ng mga babaylan, tanging mga kababaihan lamang ang pinapayagan na maihanay sa kanilang lipi. Dahil sa pagbabago ng panahon, ay umusbong ang konsepto ng babaylanis. Sila ang mga unang binabai sa kasaysayan ng Pilipinas na naidokumento. Ayon sa paniniwala ng sinuanang Pilipino na ang mga binabai na babaylan ay espesyal sa isang buod. Sa katunayan na po ang konsepto ng babaylanis dahil sa mga babaylang binabay. Sa kasaysayan ng mundo, may iilang binabay o alanganin ang kasarian na namamayagpag sa kanilang kapanahunan. Sina Leonardo da Vinci na tanyag na pintor, William Shakespeare na isang manunulat at si Napoleon Bonaparte na pinuno ng Pransiya na sumakop sa ilang makapangyarihang lupain. Ang babaylanis ay itinuturing na malalakas at espesyal na uri ng babaylan. Karaniwan na ang katangian ng isang babaylanis na may sapat na kaalaman sa pagkikipagdigma. Ayon sa kwento ng aking lolo, na may natatanging pangalan ng tumatak sa kasaysayan ng aming lahi, ang anak ng tinaguriang pinakamalakas na babaylan at mandirigma na sina Severino at Visitacion. Normal naman umano ang naging kabataan ng kanilang kambal na sina Rani at Magat. Ibala si Visitacion sa kanyang gawain bilang babaylan sa kanyang buhod dahil pawang lalaki ang kanyang anak. Kaya kalimitan ay kasama ito ng kanilang ama para sanayan sa pakikipagdigma. Maagang nakitaan ni Severino si Magat ng potensyal bilang magaling na mandirigma. Kabaliktaran naman ito sa kanyang napapansin sa kanyang isang anak na si Rani. Malamya ito gumalaw at nakatawa ng interes sa mga larong pambabae. Habang nagkakaedad si Rani, lalong lumilitaw ang kanyang pagiging malambot. Nagsimula na rin itong humanga sa kapareho niyang kasarian. Mapalad si Rani sa kanyang kapanahunan dahil mataas ang pagpapahalaga sa katulad niyang binabay. Hindi nagalit si Severino, sa halip ay nagbigay pa ito ng karangalan sa kanya. Pangarap ng bawat buot na magkaroon ng isang babaylanis. Naniniwala silang may dalang swerte ang pagsibol ng binabaing babaylan. Malaya ang isang binabaing babaylan na magtamasa sa kaparehong karapatan na ibinibigay sa isang ganap na babae. Malaya silang maikasal at makisama sa isang kawal na lalaki. Makipagrelasyon nang walang paghuhusga sa kaparehong kasarian. Dumadamit bilang isang babae at gumaganap ng tungkulin bilang totoong babae. Habang abala sa pagsasanay ang kambal, ay napagtanto ni Severino na hindi doon nababagay ang isa sa kanyang kambal. Si Rani ay may hinhin at malamya ang galawan. Naging sentro na siya ng atensyon sa pagsasanay. Mula sa pagkabata pa, ay matyaga niyang ginagabayan ang kambal na anak para maging magiting ng mandirigma sa buod. Sa tansya ni Severino, sapat na ang pagsasanay ng kanyang anak na para sa kanya ay espesyal. Ipinatawag niya ang kanyang anak para kausapin. Rani, panahon na para hanapin mo ang totoong mundo kung saan ka nababagay. Ililipat ka na doon sa mga babaylan.
Magsasanay ka doon para maging magaling at bihasa sa panggagamot. Mataas ang inasahan ko sa iyo, anak. Huwag mo akong bibiguin. Paano yun, Tay? Mga babayang kasama ko doon. Baka nakakaasiwa lang dahil ako lang ang naiiba. Simula ngayon, mabubuhay ka na bilang ganap na babae. Pinapayagan na kitang maihayag mo ang totoong pagkatao mo, anak. Ibinibigay ko na ang kalayaan na tahakin mo ang landas na lubos makapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Talaga, Tay? Matagal ko ng pangarap ang makasuot ng mahahabang tapis. Ngayon din, Tay, paparoon ako sa kubo ni Inay. Ibabalita ko sa kanya na doon ako magpapatuloy ng pagsasanay. Ihahatid na kita, Rane. Matagal na rin kaming hindi nagkikita ng iyong ina. May mga bagay rin ako na nais ay habilin bago kita tuluyang ipagkatiwala sa mga babaylan. Lingid sa kaalaman ni Rani na may nakaatang na mataas na responsibilidad para sa kanya. Kailangan niyang magsanay sa pagiging mandarigmang babaylan para sa isang mahalagang misyon. Pangarap ni Severino na magkaroon ng isang anak na may talaga bilang punong babaylan. Kailangan ni Rani na maging bihasa sa paggamit ng ipinagsamang kakayahan ng isang babaylan at magiting na mandirigma. Mataas ang pamantayan ni Margarita, ang ninuno ng mga babaylan. Siya ang may otoridad para makatalaga at humirang ng isang punong babaylan. Inaasahan na ng venerasyon ang paglilipat ni Rani. Matagal na itong idinulong ng kanyang kabiyak na pinuno ng mga mandirigma sa buod ni Dato Kaliguan. Ngayon na ba ang tamang panahon na tinutukoy mo si Severino? Oo, venerasyon. Nagkakaedad na si Rani. Kailangan na natin siyang ihanda para sa nalalapit na kompetisyon. Para sa susunod na hihiranging punong babaylan. Ilang taon na naman ang ating hintayin kapag nabigo tayong maihanda si Rani sa kompetisyon. Buo na ang desisyon ko, venerasyon. Ano man ang kahinatnan ng pagsasanay ni Rani sa mga babaylan. Kailangan niyang sumasailalim sa kompetisyon. Kailangang tutukan mo ang pagsasanay ng ating anak. Ginagawa ko na ang lahat para maging magaling siyang mandirigma. Total naman, nakapagpasya ka na si Severino. Sisimulan na ang pagsasanay kay Rani para maging bihasa na nomina. Ipinapaalala ko lang si Severino na anak natin si Rani. Hindi siya isang gantimpala para mapataas ang ating moral. Ang pangarap ko, venerasyon, para kay Rani ay hindi para sa atin, kundi sa kanya mismo. Matagal kong nakasama si Rani kaya alam ko ang kakayahan niya pagdating sa pagkikipagdigma. Malamya lang siya at malambot gumalaw. Ngunit ginagamit niya ang kanyang talino. Malayong malayo sa kanyang kakambal na agresibo at walang disiplina pagdating sa digmaan. Huwag kang magsalita ng tabo, Severino. Hindi pa natin alam kung sino sa kambal ang merong mata ng kabunyan o mata ng kalangitan. Hindi ako nagkakamali, venerasyon. Si Rani ang nakita kong tumataglay ng marka noong gabi na iniluwal mo silang dalawa. Paano ka nakakasiguro? Dahil halos perpektong magkamukha ang anak natin si Severino. Ang kabunyan ay salita na nagmula sa Ifugao na tumutukoy sa langit o bituin sa kalangitan. Sa English ay tinatawag itong celestial eye, na karaniwang makikita sa noo. Kung sino man na tumataglay ng ganitong kakayahan ay magkakaroon ng iba't ibang abilidad. Pakikipag-usap sa pamamagitan ng isipan, direktang pakikipag-ugnayan sa mga bathala, pagbasa sa isipan ng anumang nilalang, at kakayahan na silipin ang nakaraan at hinaharap. Nawala ng malay sa venerasyon nang ipinanganak niya ang kambal, lalo na sa suwi na si Magat. Tanging si Severino lamang at ang namayapang babaylan na nagpaanak kay venerasyon
ang nakakaalam tungkol sa mata ng kabunyan. Kusang lalabas ang kakayahan ni Rani kung talagang siya ang may tangang mata ng kabunyan. Alam mo ang alamat venerasyon. Sino man ang may tanga ng kabunyan ay magtataglay ng pambihirang lakas at kakayahan. Hindi ba natin diretsahang matukoy kung sino sa kambal? Nagsigurado na pareho natin silang kailangang ihanda para sa hinaharap. Magiging makapangyarihang pinuno ang isa sa kanila. Alam natin na ang kaakibat ng mataas na katungkulan ay responsibilidad. Natatakot ako para kay Magat. Marupok ang batang iyon. Nasisilaw sa kapangyarihan at mataas na ambisyon. Nakaguhit na sa kanilang mga palad ang kanya-kanyang kapalaran. Ano man ang kahinatnan ng kanilang buhay, sana mananatili ang pagpapahalaga nilang dalawa bilang magkapatid. Nakakabulag ang kapangyarihan. Kaya ngayon pa lang ay kailangan na nating gumawa ng paraan para hindi magkabangga ang kapalaran ng kambal. Nagpakabihasa si Rani para maging dalubhasang babaylan na gumagamit ng paraang naumina. Sumasa ilalim si Rani sa iba't ibang pagsasanay na may kaugnayan sa pagbababaylan. Habang si Magat naman ay puspusan ng paghahasa sa kanya ng amang si Severino para maging katangi-tangi naman dirigma. 7 buwan ang iginugol ni Rani bago niya makabisado ang pagbababaylan. Amidado si venerasyon na masyadong mabilis na natutunan ni Rani ang kanilang gawain. Mukhang tamang hinuha ng kanyang mister na nakatakdang maging kahanay ng mga babaylan si Rani. Malamang nakasulat sa kanyang kapalaran na maging babaylan, kaya may pagkukusa na kayakapin ng kanyang pagkatao. Nagdesisyon sa venerasyon na ipagkaloob na sa kanyang anak ang panghuling seremonyas para maging ganap na babaylanis. Sa darating na kabilugan ng buwan, Rani, magiging ganap ka ng babaylan. Isasagawa mo ang panghuling ritual para maging opisyal ang pagtatalaga sa iyo bilang babaylan ng buod. Ano ang nakatagdang magaganap na sa gabing iyon? Sa pamamagitan ng ritual ay matutukoy kung anong pamamaraan mo magagampanan ang iyong tungkulin. Tandaan mo lang, Rani, na hindi ka pwedeng mamili. Ano man ang ibibigay sa iyo, kailangan mong tanggapin at gampanan ng buong puso. Tatandaan ko po, Nay. Ikaw, Rani, ang kauna-unahang babaylani sa ating buod. Kaya aasahan mo nang nakatuon ang atensyon ng lahat sa iyo. Ngarap ng bawat buod na magkaroon ng babaylanis. Isang karangalan ng pagsibol mo, Rani, sa ating buod. Ibig sabihin ba, Nay, na naroon mismo si Dato Kaliguan? Anak, patin mo nga ako. Nagkakagusto ka na ba sa kapareho mong kasarian? Ewan ko, Nay. Basta naramdaman ko lang nakakaibang sigla ng aking puso kapag nakikita ko ang si Dati Kaliguan. Anak, umibig ka lang sa lahat maliban lang sa Dato. Hindi mo siya mabibigyan ng tagapagmana, kaya masasaktan ka lang. Walang patutunguhan ang nararamdaman mo. Ibaling mo na lang sa mababang uri. Hindi pa naman tiyak, Inay, kung tama nga ang iyong sampataha. Malamang humahanga lang ako sa angking katalinuhan ni Dato Kaliguan. Magiging sagaba lang iyon sa nalalapit na kompetisyon, anak. Kailangang walang anuman na gumugulo sa iyong puso at isipan. Isantabi mo na lang muna ang nararamdaman mo. Pagtuunan mo ng pansin kung paano ka manalo at ang haling punong babaylan. Inay, kung sakaling magtagumpay ako at maging ganap na punong babaylan, ano ang mabubuting maidudulot nito sa ating buhay, Nay? Maging bahagi ka ng 12 punong babaylan sa buong kapuluan. Hindi lahat ay nabibigyan ng kaparehong pagkakataon. Kaya pahalagahan mo, anak. Ano ang maging katayuan ko sa buod na ito, Nay?
magiging mas mataas na ang katayuan mo kumpara kay Dato Kaliguan. Nababalitaan ko mula sa ulat ng mga alipin na panay ang pag-usisa ni Dato Kaliguan tungkol sa iyo, Rani. Mukhang sapi kang Dato Kaliguan na makadipo ang palad ka, anak, o baka nangangamba siya na maging balakid ang iyong katayuan sa kanyang otoridad. Magiging mailap ako sa Dato. Hindi ko hahayaan na lubhang mahulog ang loob ko sa kanya, Nay. Ikaw na rin ang may sabi, Nay, na kailangan ng Dato ang isang tunay na babae para makapagbigay sa kanya ng tagapagmana. Mahusay, Rani. Kahinaan ang pagmamahal kaya ngayon pa lang. Iwaglit mo na ang namumuong pagtangi mo sa Dato. Hindi natin alam baka siya ang maging mortal mong katunggali balang araw. Kukuha ko ang nais mong tumbukin, ina. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Nakantabay ang halos lahat na nakatira sa buod ni Dato Kaliguan. Ang kisig ng Dato, nangungusap ang kanyang mata, habang galanting ipinagkaloob ang kanyang ngiti sa nasasakupan. Tinaguraan si Dato Kaliguan na pinakagwapong dato na nabubuhay noon. Ang kanyang pangalan mismo ay hango sa makalumang katawagan sa lalaking tumataglay ng pambihirang itsura. Si Magat ay sabik na matunghayan ang bunga ng pagsasanay ng kanyang kakambal. Nagtatalo ang kanyang kalooban kung nararapat ba siyang matuwa o mainggit sa kapatid. Aminado naman siya na mali ang kanyang nararamdaman. Dahil hindi lang niya ito basta kapatid lang, kundi kakambal pa mismo. Magtadugtong ang kanilang buhay noong sa sinapupunan pa sila ng kanilang ina. Isinantabi ni Magat ang inggit at pagkabahala. Pinili niyang ipagbunyi ang karangalan ng kanyang kakambal. Umayaw si Dato Kaliguan para ibigay ang basbas sa pagkilala ng panibagong babaylan. Ang nararapat na magsagawa ng pagpapasya ay ang isang punong babaylan. Sa pagkakataong walang punong babaylan na sumasakop sa isang buod, ang Dato ang nakaatang para gampanan ang isang responsibilidad. At sa gitna, ipinahayag ng Dato. Mataas ang inasahan ko sa babaylanis. Kailangan magpamalas siya ng kagalingan sa pagganap ng tungkulin. Binibigay ko ang aking basbas para gampanan niya ang tungkulin bilang babaylan sa ating board. Inuulit ko, hindi saklaw ang aking pagpapasya kapag lumabas ang sinumang babaylan sa aking board. Hindi sa pangkalahatan ng bisa ng aking pagpapasya. Tanging si Margarita lang ang may kakayahan na magbigay ng ganong otoridad. Si Margareta na pinuno ng mga punong babaylan. Bumalik na si Dato Kaliguan sa kanyang upuan. Sabik siyang matunghayan kung may kakaiba na mangyari sa paghirang ng babaylanis na madalang lang natagpuan sa mga buod. Ayon sa kanilang paniniwala, na may dalang swerte ang isang babaylanis kapag may umusbong sa isang buod. Sa isipan ni Dato Kaliguan, na malaking ambag na sa kanyang pangalan ang maihahanay sa mga buod na kinikilala dahil sa pagkakaroon ng binabaing babaylan. May mga ritual at pagbababaylan na tanging mga babaylanis lang ang pinapayagang magsagawa. Total, nandito na rin tayong lahat at naipagkaloob na rin lang ni Dato Kaliguan ang basbas. Sisimulan ko na ang seremonya sa paghirang sa pinakaunang babaylanis sa ating buod. Panimula ni venerasyon bilang umaaktong pinuno sa buod ni Dato Kaliguan. May naramdaman si Rani ng pagkadisgusto sa Dato. Ang dating sa kanya na parang pinupunto ng Dato na may responsibilidad siyang magpamalas ng kahusayan para dito. Parang ipinapamukha sa kanya na may obligasyon siyang pagsilbihan ito sa pinakahuwaran na pamamaraan. Pinigilan ni Rani ang kanyang sarili
para hindi mawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ayon sa kanyang ina, na iba't ibang hamon ang hinaharap ng isang babaylan bago maging ganap ang kanyang pagkakilanlan. Sa pamamagitan ng ritual na isinasagawa habang nagaganap ang seremonya, ay matutukoy kung anong klaseng babaylan ang lilitaw bilang karagdagan sa kanilang lipi. Sinimulan ni venerasyon na sambitin ang mga kataga sa dasal na kanilang gamit sa tuwing may bagong babaylan. Umigting ang pamumula ng buwan. Nagsimulang mahintakutan ang mga tao na nandoon. Maririnig ang mga sigawan at pag-iingay sa kalapit na mga buhad. Anong nangyayari, venerasyon? Bakit lumabas ang dugong buwan? Isang signos dato kaliguan. Signos na may isisilang na panibagong, pinakamakapangyarihang punong babaylan. Umakyat ang lahat sa mga bulwagan na may bubong. Mabigat ang enerhiya ng buwan, kaya sigurado na may epekto ito sa ating katawan. Sige na, Rani, magsimula ka na. Inilahad ni Rani ang kanyang dalawang palad sa buwan. Lalong lumakas ang ugong ng mga tambol, sigawan, at kalansing ng mga bao at kawayan. Sinusubukan ng bawat buod na gumawa ng ingay para umano mapalayas ang bakunawa na lumunok ng buwan at iluwa ito. Ganon ang paniniwala sa sinaunang mga tao kapag may nangyayaring eclipse. Venerasyon, ipatigil mo na kaya ang ritual. Hindi pa rin iniluluwa ng bakunawa ang buwan. Nag-aalala na ako na baka nagalit sa atin ang bathala ng ulan. Hindi maaari dato kaliguan. Magdudulot ng dilobyo o kalamidad kapag itinigil ang seremonyas. Isang signos ang nagaganap para ipakita kung gaano kalakas ang isang babaylan. Pambihira, ganito ba talaga kalakas ang isang babaylanis? Mas malakas pa kaysa sa inaasahan mo dato kaliguan. Sinambagat naman ang Severino ay gulat na gulat sa ipinapakitang kakayahan ni Rani. Nagagawa niyang palabasin ang bakunawa at magpakita ang pulang buwan na hindi na nangyayari pa noon. Habang nagaganap ang ritual, lumitaw ang isang tungkod sa harapan ni Rani. Rani, hawakan mo ang tungkod. Nagmula pa iyan sa ating ninuno. Hawakan mo. Gamitin mo ito para malampasan ang pagsubok na ibibigay sa iyo. Sigaw ng babaylan sa kanyang anak. Hindi na nagsayang ng oras si Rani. At agad niyang hinawakan ang tungkod. May kabigatan ng kahoy na iyon at naramdaman ng malakas na karga nito. Biglang lumitaw sa harapan ni Rani ang 7 inkantao na mga babaylan na piniling mamuhay sa mundo ng mga engkanto. Mag-ingat ka, Rani. Hindi sila pangkaraniwan na babaylan. Sila ang Trinidad. Tumataglay ng 3 enerhiya ng kalikasan. Napapitlag si Dato kaliguan sa kanyang upuan. Hindi pangkaraniwan ang pagsubok na kailangang malampasan ni Rani. Sigurado na may rason kung bakit siya sinusubok ng tadhana. Sa tanang buhay ko dito sa buod, ngayon lang ako nakatunghay ng ganitong kakomplikado na pagsubok para sa isang babaylan. Naisambit ng Dato sa kanyang mandirigma. Nakatapis man ang mahabang telang sa atin si Rani. Hindi iyon naging hadlang para mabawasan ang tinataglay niyang lakas at abilidad. Sinanay siyang maigi ng kanyang amang si Severino para maging handa sa ganong sitwasyon. Napakaliksig gumalaw ng 7 inkantao na babaylan. May tangan silang Trinidad na tanging babaylan lang na may dugong engkanto ang mag-aaring magkaroon. 3 mahalagang elemento sa mundo ang pinakasentro ng karga na meron ang engkantaong babaylan. Ang apoy, hangin at tubig na lubhang mahalaga sa mundo. Dahil Trinidad ang pamamaraan na gamit ng 7 engkantao na babaylan, nahahamon sa kakayahan at katatagan ni Rani na magdidikta sa kanyang kapalaran bilang babaylan.
Umatake sila sa pamamagitan ng formasyon na ritual na ginagamitan ng tatlong elemento. Inalibutan ng 7 inkantao na babaylan si Rani. Napako si Rani sa kanyang kinatatayuan at hindi makagalaw. Naramdaman niyang pamamanhid ng buong katawan. Sinubukan niyang makawala sa mga enerhiyang pinapakawala ng 7 inkantao. Hinawakan ni Rani ang kanyang tungkod ng mahigpit. Inipon niya ang kanyang natitirang lakas para mapatama ang dulo ng kanyang tungkod sa lupa. Bahagyang napaatras ang 7 babaylan na inaatasan ng mga bathala para humamon sa kanyang kakayahan. Isang ritual na may forma ang isinagawa ng 7 babaylan na inkantao na alarma sa venerasyon. Ipinagbabawal ang nasabing ritual. Kailangan may kaukulang pahintulot ni Margarita bago ito maisagawa. Agad binalaan ni venerasyon ang kanyang anak na mag-ingat dahil maaari niyang ikapahamak kapag naparuhon siya ng ritual. Mag-ingat ka, Rani. Makapangyarihan ang ritual na Trinidad na kanilang ginagawa. Pagsasama-sama ng 3 pangunahing elemento ng kalikasan. Isang pangkaraniwan na babaylan pa lang ang aking anak. Bakit kailangan niyang dumaan sa pinakamahirap na pagsubok? Gumawa ka ng paraan, anak. Antas ng isang magiting na umalagad kung kapantay ng ganitong ritual. Hayaan niyo na ako, ina, ama. Tinatanggap ko ang hamon ng mga babaylan na may dugong engkanto. Nagsimulang umepekto ang kalakasan ng ritual. Dahilan para bumagsak si Rani sa gitna ng 7 babaylan. Sa kapila ng ibayong lakas na pinapakawala ng 7 babaylan, ay nagagawa pa rin ni Rani na sanggain ito at mananatiling lumalaban. Umibigay ng katawan ni Rani. Siguro, iyon na ang kalakasan ng kanyang lakas. Ano pa bang dapat niyang patunayan? Uwi ka naman ni Magat. Alam ng 7 babaylan ang kanilang ginagawa, Magat. Kaya ipaubaya mo na sa kanila ang lahat. Hayaan mo silang gawin ang kanilang responsibilidad at isakatuparan ng kanilang pakay. Kaya sila na parito. Dato Kaliguan, buhay ng kakambal ko ang nalalagay sa panganib. Buhay ng kakambal ko ang nakataya dito. Palibhasa, ang laman ng isip mo, puro kahambugan at katanyagan. Magat, tama na. Hindi ko kayo pinalaki na magkapatid para maging bastos. Hayaan mo si Rani na kusang sumuko. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ni Rani, nananatili pa rin ang kanyang panindigan na malampasan ang hamon ng 7 babaylan. Walang indikasyon o sinyalis na susuko siya sa hamon na iyon. Ang laman ng isipan ni Rani na bahagi ng paunang pagsubok ni Margarita iyon para sa nalalapit na kompetisyon sa pagpili ng punong babaylan. Ibinuhos ng 7 babaylan na nagmula sa kaharian ng engkanto ang kanilang lakas para masukat ang hangganan ng karga ni Rani. Tumalsik silang 7 nang biglang lumitaw ang mata ng kabunyan o mata ng kalangitan. Mga natatanging babaylan lamang ang may ganong biyaya. Sila ang mga babaylan na may kambal diwa na maaari nilang gabitin para direktang makipag-ugnayan sa mga bathala. Si Margarita mismo na kapunuan ng punong babaylan ay bigong makamit ang nasabing biyaya ng kalangitan. Ang mata ng kabunyan. Si Rani ang nagtataglay ng matang kabunyan. Totoo ang sinabi ni Severino na isa sa mga kambal ang may tangan ng kabunyan. Napatayo si Dateo Kaliguan sa pagkakaupo. Gustong-gusto niyang bumaba para mahawakan ang kabunyan. Ayon sa alamat, may direktang ugnayan sa batalang nagpapala sa bawat buwad. Nagsimulang umakbang si Dato Kaliguan para bumaba at puntahan sa akin naroroonan si Rani. Agad siyang pinigilan ni Venerasyon na lubos siyang ikinagulat. Hindi mo pwedeng basta-basta lang hawakan, Dato Kaliguan, ang kabunyan sa noon ni Rani.
Kailangan mong maglingkod bago mo iyon magawa. Umintig ang tenga ng Dato dahil nasanay siyang sinasamba at itinuturing na Panginoon sa kanyang buhat. Nagpapatawa ka ba, Venerasyon? Kailangan kong maglingkod sa anak mo bago ko magawa ang aking nais? Masyadong malayo ang agad niyong dalawa. Pero sige, gawin mo Dato Kaliguan ang nais mo. Huwag mo lang akong sisisihin. Binalaan na kita. Binaliwala ng Dato ang babala ni Venerasyon. Itinuloy niya ang kanyang balak na hawakan ang mata ng kabunyan na nakapagkit sa noon ni Rani. May kasabikan si Dato Kaliguan at umaasa na siya ay pagpalain kapag una siyang nakahawak sa kabunyan. Ang 7 babaylan ay hindi umimik. Hinayaan lang nila si Dato Kaliguan na ituloy ang nais niyang mangyari. Ngunit tumilapon si Dato Kaliguan pabalik pagkatapos siyang subukan na hawakan ang mata ng kabunyan. Mabuti na lang nasalo siya ng 7 babaylan. Lubang nakakapinsala ang mata ng kabunyan kapag may dungis ng kasamaan ng puso ng taong humawak dito. Kailangan na may kaukulang permiso ng mismong tagapangalaga nito bago ito mahawakan. Sinasabihan na kita Dato Kaliguan. Hindi pangkaraniwang babaylan si Rani. Mataas na ang katungkulan niya ngayon kumpara sa isang dato. Saklaw ng matang kabunyan ang bawat buot, kabiasnan at sibilisasyon. Magsisilbi siyang gabay ng pangkalahatan. Naguguluhan si Dato Kaliguan kung paniniwalaan niya ba si Venerasyon na isa rin lang pangkaraniwan na babaylan. Ang 7 malalakas na babaylan na mismo ang tinanong ni Dato Kaliguan para umusisa. May katotohanan ba ang sinambit ni Venerasyon, punong babaylan, na nagmula sa mundo ng mga engkanto? Tama ang narinig mo Dato Kaliguan. Sa katunayan, ay maaari ng manampalataya si Rani para maging ganap na umalagad. Taglay niya ang matang kabunyan na simbolo ng mataas na otoridad. Saad ng punong babaylan na kalahating engkanto. Ang ibig mong sabihin, punong babaylan, na maging alipin ako sa lupain ng aking ninuno? Hindi ganoon Dato Kaliguan. Ibang usapin pagdating kay Rani. Pwede siyang pumili ng buod na pwede niyang maaaring maging kanlungan. Malaya siyang gumalaw sa alinmang lupain. Limitado ang kanyang otoridad pagdating sa batas na may iral sa isang buod. Maaari siyang magbigay ng gabay ngunit depende sa dato kung susundin niya ito o hindi. Ipinapaalala ko lang sa lahat na ang mata ng kabunyan ay may kakayahang balikan ng nakaraan at silipin ng inaharap. May hatid na kamalasan sa sino man na manghas kumalaban sa isang babaylan na may tangang kabunyan. Paliwanag ng punong babaylan. Sa kabila ng kakayahan na ipinagkaloob kay Rani, ay nananatili pa ring limitado ang kanyang saklaw na lupain. Nahati sa 2 pangkat ang mga babaylan. Si Rani ay isang babaylan na bihasa sa paggamit ng istilong nomina. Iyon ang pinakamalaking balakid para kay Rani, para mabuo niya at pag-isahin ang lipunan ng mga babaylan. Ang mga kreador ay kilalang mga babaylan na mapagmataas. Hinding-hindi sila papayag na ang mamumuno sa pangkalahatan ay isang nomina. Matagal nang pinupursige ni Margarita na mapag-isa ang mga babaylan. Ngunit nananatili siyang bigo. Lalo lang umiigting ang kompetisyon sa kanilang pagitan. Si Venerasyon naman ay nag-aalala sa akto ni Dato Kaliguan. Mukhang dismayado ito sa kinalabasan ng pagiging ganap na babaylan ni Rani. Ipinatawag ni Venerasyon si Severino para talakayin sa mister ang takot na namumuo sa kanyang puso. Severino, mukhang dismayado si Dato Kaliguan sa naging resulta sa seremonyas. Damang-dama ko ang kanyang pagkadisgusto sa nangyari. Mukhang nagalit si Dato Kaliguan
dahil naungusan ni Rani ang kanyang otoridad. Ganon mismo ang napansin ko, Venerasyon. Pinigilan ko lang si Magat pero ang totoo ay sang-ayon ako sa pagsupalpal niya sa dato. Sa kagustuhan ng dato na magamit ang katanyagan ni Rani. Naging sanhi pa ito ng kanyang kasiraan. Nangangamba ako na maaaring isabotahin ni Dato Kaliguan ang nalalapit na pagpili sa ika-12 ng punong babaylan. Kailangan nating paghandaan ang nalalapit na kompetisyon. Kailangan na makamit ni Rani ang panghuling pwesto sa kapisanan ng punong babaylan. Hindi doon nagtatapos ang aking takot, Severino. Magiging ika-2 lang si Rani na punong babaylan na nagmula sa hanay ng babaylang nomina. Mahalaga ang laban na ito para sa hanay ng nomina. Dahil magkakaroon na tayo ng karagdagang persa sa pamunuan ni Margarita. Sigurado ako na hindi natatangi si Magat. Kapag hiniling ko sa kanya, tatulungan tayo sa pagbabantay sa kanyang kakambal. Saan nga, Severino? Hindi masilaw ang ating kambal na anak sa kapangyarihan. Parami na sa ating hanay ang namatay na walang dangal dahil sa kanilang pagiging gahaman sa kapangyarihan. Sa kabilang banda ay labis na nanliit si Dato Kaliguan sa kanyang sarili. Napakalaking sampal para sa kanya. Nasa mismong lapain niya nagmula ang pangkaraniwang babaylan na magbaliwala sa kanyang kakayahan. Buong paniniwala ni Dato Kaliguan na pinagkaisahan siya ng buong pamilya ni Rani. Lubos ang tiwala niya kay Venerasyon. Ngunit nagawa pa rin itong ilihim ang tungkol sa mata ng kabunyan na tangan ni Rani. Gagamitin iyon ni Dato Kaliguan para palayasin ang buong pamilya ni Severino at Bisitasyon. Sinadya ni Dato Kaliguan na puntahan si Persiva, ang naunang punong babaylan na nagmula sa hanay ng Criador. Buo na ang desisyon ni Dato Kaliguan na palitan ang nomina bilang bahagi ng kanyang buhat at pamamahala. Sigurado ka ba, Dato Kaliguan, sa desisyon mo? Tinitingala ngayon si Rani ng halos lahat ng babaylan. Siya lang ang katangi-tanging babaylan na may tangang mata ng kabunyan. Magiging malaki siyang kawalan sa iyong buod. Wala akong tiwala sa pamilya ni Venerasyon at Severino. Ililihim nila sa akin ang tungkol sa kabunyan. Sigurado akong may sapat na dahilan ang mag-asawa. Ano man ang kanilang dahilan, isa pa rin iyong pagtataksil sa aking pamumuno. Desidido na ako, Persiva. Aalisin ko ang hanay ng nomina sa aking buod. Tatanggapin ko ang iyong inaalok na alyansa. Pero ipapaalala ko sa iyo, Dato Kaliguan. Marami ang mawawala na pwersa sa iyong hanay. Haligin ang iyong buod sina Venerasyon at Severino. Hindi kawalan ang pagpapaalis mo sa kanila. Sa halip, mas malaki ang mawawala sa iyo. Sigurado na walang babaylan ang magpapaiwan sa hanay ni Venerasyon. Ganon din ang matatapat na kapanalig ni Severino. Sigurado na sasama sila sa kanilang pinuno. Pamatayan ng kaagibat kapag sumama sila kay Venerasyon at Severino. Pag-aari ko silang lahat. Nabigla si Persiva sa inasta ng Dato. Isa man siyang ganap na Criador, ngunit mahalaga pa rin para sa kanya ang buhay ng bawat nilalang. Hindi siya papayag na gawin iyon ng Dato. Binabalaan kita, Dato Kaliguan. Ako mismo ang lalapit kay Margareta para hilingin sa kanya na maalis ka sa pamumuno. Hindi makatarungan ang iyong pagpapasya. Alam mo ang kapasidad ni Margarita. Alam mo ang puwersa at impluensya niya na meron ng pinuno ng mga punong babaylan. Ano ang gusto mong mangyari, Persiva? Kapalit ng alyansa na hinihiling ko sa iyong pamunuan. Kalayaan para sa lahat. Kalayaan para sa mga kasapi na salungat sa pagbabago ng iyong pamunuan.
Tinatanggap ko ang iyong kondisyon na iyong hinihingi. Malayang makakaalis ang sino man sa hanay ng mga dirigma, babaylan, na nais sumama kay Severino at bisitasyon. Bukas na bukas din na ipapadala ko ang mga babaylan na nagmula sa hanay ng kriyador. Bilang kapalit ni bisitasyon at kanyang tagasunod. Bilang kauna-unahang punong babaylan na nagmula sa hanay ng kriyador. Mahalagang adikain para kay Persiba na mapatibay ang kanyang hanay. Isang tagumpay na lalo pang mapalawak ang kanilang alyansa. Isang buod na lang ang natitira sa nomina dahil sa ginawa ni Dato Kaliguan. Ang kompetisyon ay limitado lamang sa kanilang mga namumuno. Walang kabuluhan ang namumuno kapag walang tagasunod. Mataas ang pagpapahalaga ni Persiba sa buhay ng mababang uri na babaylan at kasapi ng bawat buod. Nagpatawag si Dato Kaliguan ng pagpupulong para sa mahalagang anunsyo. Mabilis na pumaroon sina Severino at bisitasyon. Andun din si Rani at Mahagat. May ideya na ang buong pamilya ni Rani na ganawan ang anunsyo ng Dato. Nakita niya yon sa kanyang tangan na matang kabunyan. Simula sa araw na ito, nagsimula pa lang magsalita si Dato Kaliguan ay agad na siyang sinagot ni Rani. Nahalatang dismayado sa inasal ng Dato. Huwag ka nang magpaliwanag, Dato Kaliguan. Alam kong pinagkaloob mo kaming mga nomina sa punong babaylan na si Persiba na isang kriyador. Natakot ka ba na baka agawin namin ang pamumuno sa buod na ito? Ang tingin mo sa amin ay banta sa katungkulan mo bilang dato? Sila ng ginawa ng mga magulang mo, Rani. Katoksilan o kasakaman mo sa kapangyarihan. Walang kabutihan na may dudulot ang kasakaman kaliguan. Simula ngayon, ay tumitiwalag na kami sa iyong hanay. Aalis kami sa buod mo. Nagpasya na ang karamihan sa iyong kawal na sasama sa amin. Dadalhin ko ang lahat na babaylan. Wala kang magagawa dahil iyon ang kondisyon mo kay Persiba. Malaya kayong makakaalis pero tandaan mo ito, Rani. Hindi na kayo makakabalik sa puntong lumabas kayo sa aking lupain. Doon ka nagkakamali, Kaliguan. Magmakaawa ka sa akin sa hinaharap. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mapadali ang iyong pagbagsak. Sayang. Sinira mo lang ang paghanga ko sa iyo bilang dato. Sana kung ganun ka kaayos sa panlabas mo na itsura, dinamay mo na rin sana ang iyong puso. Nagpalason ka sa kapangyarihan at ambisyon, kaya tuluyan ka ng nilamon ng kasamaan. Pagkaalis namin ay bubuhos ang malakas na ulan. Iyan ang hugas ng kaugnayan namin sa buod na ito. Wala na kaming pananagutan o responsibilidad sa hinaharap. Nagpapatawa ka ba, Rani? Paano uulan? Dahil panahon ngayon ng tag-init. Simbolo ang ulan na babagsak ang buod mo sa hinaharap. Iyon ang aking tagna. Natigilan si Dato Kaliguan dahil umuusal na pala si Rani ng tagna. Isang babala iyon para kay Dato Kaliguan na hindi pwede niyang baliwalain. Kaya maligon lang siya ng ulan. Di joke lang. Umalis na kayo. Lisanin niyo na ang buod ko. Malikod si Rani ngunit bago siya tuluyang umalis. Kumatok siya muna ng 3 beses sa lupa gamit ang kanyang tungkod. Nagsimula ng magalisan ang nasasakupan ni Dato Kaliguan. Nakaalis na ang mga babaylan at mandirigma na pinili ang kanilang katapatan sa mag-amang Severino at Magat. Napaupo na lang si Dato Kaliguan nang magkatotoo ang isinambit ni Rani. Bumuhos ang malakas na ulan na halos bumasa sa buong lupain na kanyang nasasakupan. Gusto mang bawiin ni Dato Kaliguan ang kanyang pahayag, ngunit huli na ang lahat. Nakaalis na sa kanyang lupain ang buong pamilya ni Rani. Nandoon na ang mga babaylang kriyador na ipinadala ni Persiba bilang kapalit ng hanay ni bisitasyon. Labis ang pag-aalala ni Dato Kaliguan
dahil nagkatotoo ang itinagna ni Rani. Sa mismong araw na yon ay pumunta si Dato Kaliguan para isangguni ang kanyang pag-aalala. Sinasabi ko na sa iyo, Dato Kaliguan, na may kakayahan ang Babaylanis na balikan at pasukin ang nakaraan, pati ang inaharap. Sigurado na may nasilip si Rani sa kanyang mata ng kabunyan. Hindi ka man lang ba nagtaka na nahulaan niya ang plano mong pagpapalaya sa kanyang pamilya? Nandito ako, Persiba, para humingi sa iyo ng gabay kung paano ko mabaliktad ang nakatakdang maganap. Sana kung hawak mo pa rin si Rani, hindi ka na mahihirapan. Mapalad ang lupain na kanilang masumpungan. Isang sibilisasyon ang kanilang itatayo na siguradong mamamayagpag, lalo nang may gabay silang nakakakita sa hinaharap. May ritual ba na maaring gamitin para makontra ang isinaad ni Rani? Sabihin mo lang, Persiba, dahil aking isasagawa. May ipinadala na akong mga babaylan para sa iyong Dato Kaliguan. Alam na nila ang kailangang gawin. Para ano pa na ipinadala ko sila kung nagdadalawang isip ka naman pala na pagkatiwalaan ang aking hanay na babaylan. Sa balagay ko, na mas may alam ka, Persiba, kumpara sa kapanalig mo ng mga babaylan. Mas maigi kapag ikaw ang gumawa ng ritual. Dato Kaliguan, huwag mong kalimutan kung hanggang saan lang ang otoridad mo bilang dato. Mataas ang katungkulan ko kumpara sa iyo, kaya huwag mo akong utusan. Garang tulong ang hinihingi ko, Persiba. Bilang kaalyado, nagkatotoo ang isinambit ni Rani. Sino mang pinuno ay mababahala. Sinasabi ko sa iyo na mapalad ka dahil nasa panig mo si Rani. Pero mas pinili mo silang paalisin sa takot na baka mawalan ka ng kapangyarihan. May ideya ka na sa maaring kahinatnan ng iyong buod dahil sa pagkawala ni Severino na tumatayong malakas na depensa laban sa mga mananalakay. Naniniwala ko, Persiba, sa iyong kakayahan bilang punong babaylan. Tutulungan mo naman ang aking buod sakaling salakayin kami ng tagalabas. Nung pinagsasabi mo, Dato Kaliguan, alyansa sa mga babaylang kreador lang ang bahagi ng ating usapan. Labas na ang buod na kinabibilangan namin sa usaping seguridad ng iyong lupain. May magagawa ka naman para masigurado ang kaligtasan mo at ng iyong lipi. Sabihin mo, Persiba. Isuko mo sa aming dato ang iyong buod. Nagpasakop ka sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko gagawin iyon, Persiba. Ginawa ko ang lahat para mapaalis ang buong parsa na Bisitasyon at Severino. Dahil sa tingin ko, naging banta na sila sa aking pamumuno. Isang kahangalan ang pinagsasabi mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na at bumalik sa iyong buod, Dato Kaliguan. Sapat na ang aking ipinadalang babaylan para gampanan ang naiwang gawain nila ni Bisitasyon. Abot langit ang pagsisisi ni Dato Kaliguan. Ngunit huli na ang lahat. Sadyang nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Tamang sinabi noon sa kanya ni Persiba na hindi kawalan para kay Bisitasyon at Severino ang pagtanggal sa buod, kundi malaking kawalan sa kanya bilang dato. Nagkatotoo ang sinabi ni Persiba. Pagbalik ni Dato Kaliguan sa kanyang buod, ay bumungad sa kanyang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nasasakupan. Pinasok sila ng ibang buod para sa pangangayam na pangkaraniwan na noong unang panahon, lalo na kapag sumasapit ang tag-init. Hindi iyon nararanasan ng kanyang buod nung malakas pa ang kanyang depensa dahil sa presensya ni Severino at Magat. Inasahan na ni Dato Kaliguan na maging sunod-sunod ang pagpasok sa kanyang buod. Dahil sa mahinang pwersa na umiiral sa kanyang lupain, marami sa kanyang natitirang kawal ang nalagas dahil sa pakikipaglaban. Mapipilitan siyang magpasakop sa ibang buod kapag nagtuloy-tuloy ang ganong pangyayari sa kanyang nasasakupan. Sa kabilang banda naman,
Napilitan si Rani na lumapit kay Margarita para humingi ng tulong para sa kanyang pamilya at matatapat na tagasunod na pinili ang katapatan sa kanila kaysa kay dato o kaliguan. Hindi naman tumanggi si Margarita na humarap kay Rani. Tama nga ang nasasagap kong balita na may lumitaw ng babae lang tumataglay ng matang kabunyan. Maaari ka bang lumapit, Babaylanis? Gusto kong masuri ang aking sarili kung tamang landas pa ba ang aking tinatahak bilang babaylan. Oo naman, Pinuno, isa itong karangalan para sa akin. Hinawakan ni Margarita ang mata ng kabunyan sa noo ni Rani. Napapikit si Margarita habang inihintay ang susunod na mangyayari. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos magliwanag ang marka sa noo ni Rani. Pagpupugay sa mga bathala na gumagabay sa atin. Ibig sabihin, hindi pa ako lumilihis sa landas ng kabutihan. Walang sino man ang makakahawak sa mata ng kabunyan na may bahid ng kasamaan. Isa itong marka na karaniwang makikita sa mga nilalang na lumilingkod sa paanan ng bathala. Galang-galang na Pinuno, maaari ko bang malaman ang bagay na dapat kong iwasan para mapanatili ko ang kapangyarihan ng kabunyan? Kailangang manatiling malinis ang iyong puso. Iwasan mong sumibol ang galit at puot sa iyong puso. Ipinanganak kang mabuti, Rani, kaya ka biniyayaan ng ganyang kakayahan. May tiwala sa iyo ang mga bathala na gagamitin mo ito sa kabutihan. Salamat, Pinuno. Pero ang totoo'y naparito ako para humingi ng tulong. Pinaalis kasi kami sa buod ni Dato Kaliguan dahil sa kanyang pag-aalala na magiging banta kami sa kanyang pamumuno. Ang pagiging kahaman at sakim sa kapangyarihan ay magdudulot ng kabiguan. Huwag mong isipin, Rani, na nangyari ito para parusahan ka, kundi inililihis ka lang ng landas. Ang kasamaan ay mahintulad sa nakakahawang sakit na kapag mahina ang iyong katawan, sigurado na ikaw ay mahawa rin. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Pinuno. Naniniwala akong may magandang plano ang kapalaran para sa akin. Nakikita mo ba, Rani, ang bundok na abutan na mula dito? Pag-aari ng mga babaylan ang nasabing lupain na yan. Nagsisilbi itong kuhanan ng mga halamang gamot na mailap hanapin. Ibibigay ko ang karapatan na doon kayo tumayo ng pamayanan. Pero kailangang pangalagaan niyo ito. Masusunod po, Pinuno. Kami ang kakalinga sa likas na yaman ng bundok na yan. Nagpaalam na si Rani at ang kanyang kasamaan sa pinunong punong babaylan. May isang babala si Margarita kay Rani na labis siyang ikinalungkot. Rani, bago ang lahat, hindi ka pwedeng magmahal sa kapareho mong kasarian. Tinuturing na malaking kasalanan iyon ng mga bathala. Isang kahinaan ng pagmamahal, kaya kung gusto mong maging isa sa amin, kailangan mong isantabi ang mga bagay na maging kahati ng mga taong umaasa sa iyo. Tatandaan ko po ang sinabi mo, Pinuno. Gaganapin ang huling pagpili sa huling pwesto sa aking kapunuan. Inaasahan ko ang iyong pakikilahok. Nakakaasa ka, Pinuno. Salamat po. Mahabang paglalakbay ang pinagdaanan ng pamilya ni Rani bago nila marating ang lupain na tinutukoy ni Margarita. May nakatirik na doon ng mga dampa na maaari nilang gamitin. Mahalin tulad na iyon sa isang magarang buod na sagana sa likas na yaman. Dito na tayo magbubuo ng pamayanan sa masaganang bundok na ito. Ipapamulat natin sa susunod na henerasyon ang pagpapahalaga sa likas na yaman na meron dito. Umaayon ang lugar na ito sa katangian nating mga numina. Itatagawid natin ang henerasyon kung saan pawang mga babaylan ang namumuhay
Si Sibol ang makabagong babaylan na bihasa sa pagkikipagdigma. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Rane. Bawat kasapi ng itatayong buod natin dito ay kailangan magsanay para maging magaling na mandirigmang babaylan. Hindi umiiral ang isang buod kapag walang tumatayo na dato. Kailangang may namumuno na siyang magbubuklod sa kanyang kasapi. Sang-ayon ako kapatid sa iyong isinasambit, kaya ang aking imunong mangkahin na si Magat na ang aking kakambal ang maging kauna-unahang dato ng buod na ito. Bakit ako? Pwede naman ang ating ama. Sinanay kita anak para maging magaling na mandirigma. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Sa iyong lahi, magmumula ang henerasyon ng makabagong pinuno. Si Rani ang nararapat sa pagiging maharlikatay. Magiging mahina ang isang buod kapag walang tagapagmana. Ikaw ang nararapat sa posisyon, Magat. May ibang responsibilidad na nakaatang sa akin. Nakikita ko na ang aking kapalaran. Ngunit, puno ako ng agam-agam at takot para pamanuan ang isang buod. Hindi pa ako handa. Kabaliktaran ang nakikita ko sa hinaharap. Maging magaling kang pinuno, Magat. Maniwala ka sa akin. Sige, sa bagay. Tatanggapin ko ang posisyon bilang respeto at paggalang ko sa inyong pasya. Sana gabayan ako ng batala para magampanan ko ng maayos ang pagiging pinuno. Naging maayos ang panimula ni Magat sa kanyang pamumuno. Lalong-lalo na at ginagabayan siya ni Rani na may pambihirang kakayahan. Dahil sa katanyagan ng kanyang pamumuno sa maikling panahon, naging mabilis ang pagdagsa ng mga taong gustong umanib sa kanilang buhod. Walang kakulangan sa pagkain sa kanyang buhod at walang batas sa pagbubuhis na umiiral. Ang kahilingan lang ni Magat na habang naroon sila sa kanyang buhod, tumulong sila sa pagbabantay at pag-aalaga sa likas na yaman na mayroon ng bundok ng babaylan. Samantala, tuloy-tuloy ang naranasan ni Dato Kaliguan na pagsalakay ng tagalabas. Bilang na lang ang natitira sa kanyang mga mandirigma. Nararamdaman niya ang inilahad ni Rani bago ito umalis. Kaya muli siyang nagpakita kay Frasiba para idulog ang pagsubok na kanyang kinakaharap. Nanindigan si Frasiba ng tanging paraan para maisalba ni Dato Kaliguan ang kanyang buwan. Iyang pagpapasakop sa ibang dato. Bagay na labis siyang tinututulan. Iyon mismo ang kanyang dahilan kung bakit niya pinalayas ang buong pamilya ni Rani sa kanyang lupain. Ilapit mo kay Margarita ang iyong suliranin, Dato Kaliguan. Siya ang may posisyon para baguhin ang nangyari sa iyong buot. Subukan mong hanapin ang mga dati mong tauhan. Mapagkumbaba ka at makiusap na kung pwede bumalik sila sa iyong lupain. Ayon sa impormasyon na aking nasagap, na huling namataan si Rani sa tanggapan ni Margarita. Hindi na nagsayang ng oras si Dato Kaliguan. Agad siyang nagtungo sa bundok kung saan makikita si Margarita. Batid ni Margarita ang kanyang sadya at inaasahan na rin niya ang kanyang paglapit. Inaunlakan ni Margarita ang binatang dato. Gusto niya din na pangaralan ito sa kanyang ugali. Anong pakay mo, binatang dato? Ayon sa nasagap kong balita, na huling namataan ng aking mga kawal at hanay ng babaylan sa iyong bulwagan. Ikaw bang tumulong sa kanila para makatakas? Ayusin mo, dato, ang pamamaraan mo sa pakikipag-usap sa akin. Pwede ka nang makaalis kung manatili kang matigas at paairalin mo pa ang tagaspangan ng iyong ugali. Manhin, nadala lang ako ng aking emosyon. Naharap ang buod ko sa malaking problema. Paulit-ulit na kaming pinapasok ng tagalabas. Ginagawa na kaming anihan ng kanilang pagkain. Nagugutom na ang aking nasasakupan.
Binalaan ka na ng babaylanis, ngunit pinairal mo pa rin ang iyong kasakiman sa kapangyarihan. Walang kabutihan na maidudulot ang kasakiman, ang pagiging subga pa sa kapangyarihan. Kabiguan lang ang naghihintay kapag nagpadaig ka sa tukso. Sila ang unang nagtagsil sa akin, Margarita. Nangako sila ng katapatan sa aking ninuno. Ang alin doon, Dato Kaliguan? Ang mata ng Kambunyan ba ang iyong tinutukoy? Walang nakakaalam kung kailan lalabas ang ganong kakayahan. Kusa itong lumalabas sa mga pinili. Namumukod tangi si Rani. Walang bahid ng kasamaan ng kanyang puso mula sa kanyang ninuno. Kaya siya pinili ng mga batala. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag sinabi ko sa iyo na swerte ang hatid ni Rani kung sakali na binigyan mo siya ng pagkakataon na gabayan ka? Ibig sabihin, Margarita, nakasalanan ko ang lahat. Pinaparusahan ako ng mga batala dahil sa ginawa ko. Hindi ba ako isinumpa ni Rani? Kaya nangyari ang lahat ng ito sa akin. Binatang Dato Kaliguan. Marami ka pang hindi alam sa mundo. Paano maisumpa ng isang nilalang ang binata na simulat sa Paul ay kanyang minahal at hinangaan? Hindi sumpa ang isinambit ni Rani, kundi babala. Nasilip na niya ang inaharap nun. Maaari mo bang maituro sa akin ang kanilang kinaroroonan sa kasalukuyan, Margarita? Huli ka na, Dato Kaliguan. Namamayagpag na ang pamumuno ni Dato Magat sa kasalukuyan. Siguro pwede kang lumipat sa kanila para humingi ng dispensa sa iyong ginawa. Malakas na ang pwersa at impluensya ni Dato Magat. Sigurado naman akong narinig mo na ang tungkol sa mandirigmang babaylan at ang dakilang babaylanis na gumagabay sa datong namumuno sa buod na nandoon sa bundok ng babaylan. Sana pala nakinig na lang ako kay Persiba. Sana ako ngayon ang pinagpapala ng sobra-sobra. Tama ka, Dato Kaliguan. Margarita, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako para lang sa mga pamilya na umaasa pa sa akin. Ako ang dapat parusahan dahil sa akin, kaya nangyayari ito. Ngayon din magpapadala ako ng mensahe sa kalapit na mga buod. Walang manghihimasok sa lupain mo hanggat hindi ka pa nakakabangon. Ito na ang huling pagkakataon na tutulungan kita, Dato Kaliguan. Ngunit sana, magbago ka na. O nga ako, Margarita, magbabago na ako. Binabalaan kita, Dato Kaliguan. Pwede kang makipagkita sa babaylanis para humingi ng dispensa at pagpapatawad. Huwag mong gagamitin ang pagtatangi niya sa iyo. Mahiwaga ang pag-ibig. Maaaring magbago ang kanyang tadhana. Ang sigurado lang, Dato Kaliguan, na kapag ginawa mo yon, ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Nagkakaintindihan tayo. Tutupad po ako sa pangako, Margarita. Nakipagkita si Dato Kaliguan kay Fresiba para bawiin ang kanilang kasunduan. Buong-buo na ang loob ni Dato Kaliguan na magbabago. Hindi na siya magpapadala sa kasakiman sa kapangyarihan. Ibabalik niya sa dati ang kanyang buod, katulad ng maayos pa ang kanyang relasyon sa pamilya ni Rani. Ipagtanto ni Dato Kaliguan na parang mga magulang na pala niya si Severino at Visitasyon. Si Severino na papalaging nasa kanyang tabi kapag may tumangkang sumakop sa kanyang buhod. Si Visitasyon na walang sawa sa pagbibigay ng gabay sa kanya. Nagkasala ako sa aking pangalawang mga magulang. Nabulag ako sa kapangyarihan. Binaliwala ko ang mga tao na totoong nagpapahalaga sa akin. Sila na lang ang meron ako noon, ngunit sinayang ko lang. Saad ni Dato Kaliguan sa kanyang sarili. Ipagpasyan ni Dato Kaliguan na maglakbay papunta sa bundok ng babaylan para personal na humingi ng patawad sa pamilya ni Severino at Visitasyon.
Handa na si Dato Kaliguan na magpakumbaba alang-alang sa pagpapatawad ng dalawang matanda. Pagdating ni Dato Kaliguan sa buod ni Dato Magat, labis siyang namanga. Walang mandirigma na nakabantay doon. Lahat malayang namumuhay sa kani-kanilang kabahayan. Maayos naman siyang sinamahan ng mga dati niyang tagasunod. Dinala nila si Dato Kaliguan sa bulwagan kung saan nakatira si Dato Magat. Dato Kaliguan, mabuti at naisipan mo kaming bisitahin dito. Salamat sa pagpapaunlak sa aking pagbisita dito, Dato Magat. Mukhang kakaibang dating mo, Dato Kaliguan, sa ngayon ah. Dato Magat, narito ako para humingi ng dispensa sa nagawa ko noon. Patawarin niyo ako dahil nabulag ako sa kasakiman at labis na pagpapahalaga sa katayuan na meron ako. Hindi ka dapat sa akin humingi ng dispensa, Dato Kaliguan. May 2 tao na itinuturing kang sarili nilang anak. Ngunit nasaktan dahil nagawa mo silang husgahan sa kabila ng ipinapakita nilang kabaitan sa iyo. Narito ako, Dato Magat, para magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ginawa ko. Pinagsisihan ko na ang lahat. Alam kong huli na pero narito ako para sa ikipanatag ng aking kalooban. Sabay na dumating si Severino at bisitasyon sa dampa ni Dato Magat. Nagulat ang 2 matanda sa presensya ni Dato Kaliguan na kanilang inakala na tuluyang nilamon ng kasakiman. Agad yumuko ang dato sa 2 matanda para ipakita ang kanyang sinseridad sa paghingi ng kapatawaran. Tumayo ka, Dato Kaliguan. Hindi kami nabibilang sa mataas na uri para ikay maglingkod. Patawarin niyo ako sa aking ginawa. Inaparusahan ako ng mga bathala dahil sa aking ugali. Tumayo ka, Dato Kaliguan. Wala kang dapat ihingi ng kapatawaran. Tadhana ang nagdala sa amin dito. Ayos na sa amin ang makita kang natututo sa iyong pagkakamali noon. Noong mamatay ang mga magulang mo, Dato Kaliguan, ipinangako ko sa kanila na aalagaan kita at gabayan para maging mabuti na pinuno. Ang buong akala ko'y nabigo ako. Masayang masaya ako ngayon dahil sa wakas, natutunan mo na kung paano makipagkapwa-tao. Inagsisihan ko ang aking nagawa. Kayo na ang tumayong magulang ko noon pa man. Nabulag ako sa katayuan na meron ako. Namihasa sa pagiging dominante. Kaya nawaglit sa aking diwa ang pagpapahalaga sa mga taong nakapaligid sa akin. Wala kang dapat na ipaglala sa amin dahil hindi kami nagtanim ng galit sa iyo, Dato Kaliguan. Ang tanging hangad lang namin, ang tagumpay at kasaganaan sa iyong pamumuno. Maraming salamat po. Sana umayon pa ang mga bathala sa akin para muling maitaguyod ko ang kasaganaan sa aking buod. Dato Kaliguan, nagumpisa din kami noon ng ama mo sa wala. Kaya naniniwala ako na katulad niya ay magagawa mo rin muling mapaunlad at mapalakas ang buod na naging saksi sa ilang henerasyon ng kabiguan at tagumpay ng pinagdaanan nito. Ayaw ko nang muling malikaw ang aking landas. Maaari ba akong magpaampon sa inyong mag-asawa ng tuluyan? Nang sa ganon ay para magkaroon na kayo ng sapat na otoridad para manghimasok sa aking personal na buhay. Oo naman. Anak na ang turing namin sa iyo, Dato Kaliguan. Simulat sa Paul. Kailangan pa namin makuha ang panig ng aking 2 anak. Kung papayag ba silang maging kapatid ka bago natin isagawa ang sanduguan. Walang problema sa akin, Ama. Masaya akong magkaroon ng kapatid na kagaya ni Dato Kaliguan. Ano ba yan, Dato Kaliguan? Hindi na matutuloy ang balak kong magpaligaw sa iyo. Hayaan mo na.
Pagbigyan mo na ako magkaroon ng kapatid. Masaya ako para sa iyo. Sa wakas, nahanap mo na rin ang tamang landas. Huwag ka na sanang lilihis pa, aking kapatid na dato. Isinagawa ang sanduguan sa pagitan ng pamilya ni Rani at Dato Kaliguan. Nangangahulugan na rin iyon ng responsibilidad sa bawat isa. Bumalik ang babaylang numina sa buod ni Dato Kaliguan bilang alyansa. Hiniling ni Dato Rani kay Dato Kaliguan na buwagin na ang sistema ng pagbubuhis na lubhang nagpapahirap sa mga tao sa kanyang buod. Inialis na rin ang kalakalan ng alipin na naging daan para sa talamak na abuso sa kababaihan. Taos-pusong tinanggap iyon ni Dato Kaliguan at agad pinairal sa kanyang buod. Naging positibo ang kinalabasan ng sistema na itinuro ni Rani, dahilan para sumunod ang iba pang buod. Nanumbalik ang tiwala ng mga tao kay Dato Kaliguan hanggang dumami ang kanyang kasapi. Labis ang pagkabahala ni Persiba na punong babaylan dahil napipilitan ng ibang punong babaylan na sumapi sa hanay ng nomina. Bunga ito ng alyansya ng mga buod sa dalawang dato na patuloy na mamayagpag sa kasalukuyan. Si Dato Kaliguan at Dato Magat na tinitingala sa hanay ng mga dato. Idinulog ni Persiba ito sa tanggapan ni Margarita para mabigyan ng agarang pansin. Dahil kapag nagpatuloy ang ganong pangyayari, tuluyang hihina ang pwersa ng kriyador. Walang saysay kapag pag-usapan pa natin ang nalalapit na kompetisyon para sa pagpili ng ika-12 na punong babaylan. Alam naman natin kung sino ang nararapat para sa posisyon. Hindi makaturungan, Persiba, na ikaw lang ang magdidesisyon sa mga ganitong bagay. Kailangan pa rin idaan sa tamang proseso ang lahat bago natin matalakay ang iyong hinaing. Kailangan muna natin mailuklok ang huling babaylan na kukumpleto sa ating bilang. Kung ganon, kailangan na nating magdesisyon ngayon kung sino ang ating kandidato para sa huling pwesto. Nagdesisyon ka na, Persiba, kaya binubuksan ko na ang pagtanggap ng nominado. Walang kagatol-gatol na isinambit ni Persiba ang pangalan ng isang nomina na kaagaw ng kanilang hanay sa pamumuno. Si Rani na nagmula sa hanay ng nomina. Isang babaylanis na may tangang mata ng kabunyan. Siyang pinakamalakas na babaylan sa ngayon. Malakas pa sa mga punong babaylan na nakaupo dito ngayon. Pwede na nga siyang manampalataya para maging alagad. Ayoko nang magsayang ng oras. Aminin natin at magpakatotoo na siya na ang karapat-dapat para sa at natitirang pwesto. Sinang-ayuna ng buong hanay ang pahayag ni Persiba. Kaya naging ganap na ang pagiging punong babaylan ni Rani. Nagbunye at nagpapiging sina Dato Kaliguan at Dato Magat bilang pasasalamat sa pagiging ganap na punong babaylan ng kanilang kapatid. Nakatakda si Margarita ng araw kung saan pag-uusapan ng mga punong babaylan ang tungkol sa pamamayagpag ng mga nomina. 6 sa 12 punong babaylan ang umanib na sa mga nomina. Hinatid ni Magat, Dato Kaliguan, Severino at Visitasyon si Rani sa tuluyan nitong pag-akyat sa bulwagan ng mga punong babaylan. Labis ang kasiyahan ni Rani ng kanyang mapagalaman na maliban sa kanya ay may 2 pang babaylanis na punong babaylan na nakaupo sa pamunuan ni Margarita. 3 binabae na may mataas na katungkulan sa pangkalahatan. Mga kaalyado ng nomina ang nagpakita ng mainit na pagtanggap kay Rani. Nangungusap naman ang tingin ng mga kriyador. Nahalatang isang banta ang tingin kay Rani. Binabati kita, punong babaylang Rani. Hindi lang sa paggamit mo ng mataas na katungkulan, kundi napabago mo ang buhay ng isang dato. Naniniwala ako na marami ka pang mapabago na pananaw sa buhay. Isa kang makabagong pinuno na ang hinahangad para sa kabutihan
ng nakakarami. Ginagawa ko lang ang umaayon sa aking pananaw at panindigan bilang babaylan. Hindi mo ko kailangang batiin o bigyang pugay pinuno. Tama nga ako. Sobrang lalim mo, Rani. Kaya ka pinili ng kabunyan. Si Rani na mismo ang gumawa ng paraan para masimulan ang kanilang pakay. Kaya sila nagtipon-tipon sa bulwagan ni Margarita. Ano ba ang dahilan bakit tayo nagtipon-tipon ngayon? Ilahad mo, Persiba. Total sa panig ng nomina na mismo nagmula ang pang-uusisa. Hindi ako sang-ayon sa nangyayari. Unti-unting pumapanig ang mga punong babaylan sa mga nomina. Kailangan ngayon pa lang ay matukoy na kung sino ba talaga ang karapat-dapat na mamuno habang pantay pa ang bilang ng bawat panig. Sang-ayon ako sa sinabi ni Persiba. Panahon na para pumili ng papalit sa akin. Idadaan natin sa duelo, kagaya ng nakagisnan. Sino man ang mananalo sa pagitan ng nomina at kreador ay mabibigyan ng pagkakataon na buksan ang libritang itim kung saan nakatala ang karunungan ng mga babaylan na pinapayabong ng mga dumaang henerasyon. Ang libritang itim na nakalagak sa kuwebang pinapangalagaan ko sa mahabang panahon. Panahon na rin para ipasa ko na ang pangangalaga sa libritang itim na punot dulo ng ating karunungan. Kailangan may mamuno sa mga kreador, ganun din sa nomina. Tanging ikaw lang, Persiba, ang may taglay na kaalaman at lakas para malabanan si Rane. Dalawa kayo ang mamumuno sa tunggalian. Sino man ang matatalo ay obligadong magpasakop sa karunungan ng nananalong hanay. Nagkaintindihan tayo? Umayag ang buong hanay ng mga babaylan sa kondisyon na inilatag ni Margarita. Napagkasunduan na gaganapin ang nasabing duelo sa harap mismo ng mga dato, kawal at mga babaylan. Sino man ang magwawagi sa pagitan ni Rani at Persiba ay papalit sa katayuan ni Margarita. Masyadong matanda na si Margarita para magpatuloy sa kanyang obligasyon para pamunuan ng mga punong babaylan. Ang mahalaga lamang na kilalanin ng libretang itim ang susunod sa yapak ni Margarita. Sa araw ng duelo ay nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng bulwagan ng tanggapan ni Margarita. Sa unang pagkakataon ay nasilayan nila ang bukana ng kuweba kung saan nakalagak ang libritang itim. May tipak ng malalaking bato na may gintong nakaukit na simbolo. Nahati sa dalawang hanay ang pangkalahatang pangkat. Nakahanda ang bawat pangkat kung sakali mang sumiklab ang labanan. Pinaghandaan ni Dato Kaliguan ang araw na yon. Gusto niyang bigyan ng inspirasyon si Rani para ipanalo ang laban na iyon. Rani, alam ko na hindi naging maayos ang ating simula. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang pananaw ko sa buhay. Marami ka pang matutulungan kapag naipanalo mo ang laban na ito. Ano ba yan? Akala ko ba tanggap mo na magkapatid tayo? Bakit may pangiti-ngiti ka pa dyan? Seryoso, ipanalo mo ito, kapatid, para sa amin na mahina. Kailangan namin ng katulad mo na may matibay na paninindigan sa ngalan ng kabutihan. Ikaw talaga, Dato Kaliguan. Pinapaligaya mo ako ng gusto. Gagawin ko ang lahat para may panalo ang laban na ito. Grabe naman yan. Ako ang kakambal mo pero mas matimbang sa iyo si Dato Kaliguan sa puso mo. Gagawin ko ito, Dato Magat, para sa ating lahat. Ang aking tagumpay ay daan para sa pagkakaisa ng nomina at kreador. Sigurado akong magtatagumpay ka, punong babaylan. Malinis ang iyong hangarin. Kaya ipagkakaloob sa iyo ng mga batala ang tagumpay. Formal na binuksan ni Margarita ang pagsisimula ng duelo sa pagitan ng mga kreador at nomina. Porsigido si Persiba na maungusan si Rani sa nasabing duelo.
Pinaghandaan iyon ni Persiba. Ang buong akala niya ay basta na lang matatalo si Rani kapag ginamitan niya ng ipinagbabawal na ritual. Ang ritual na may 3 elemento na tanging babaylan lang na may malalakas na karga ang makakagawa. Hindi pumayag si Rani na makisali ang kasamahan niyang Nomina. Buong tiwala ni Rani sa kanyang angking kakayahan. Sinangga niya ang pormasyon na may taglay na mabibigat na karga. Tuloy-tuloy lang ang pagkarga ni Persiba ng mabibigat na dasal. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Rani na makakarga ng dasal na makasalungat ng kanyang ritual. Ininda ni Rani ang pinsala dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Hinawakan ni Rani ang mahigpit ang kanyang tungkod. Inaangat niya ito at isinaksak sa lupa. Nagdulot iyon ng lakas para masira ang ritual na ginagawa ni Persiba. Nabuwag ni Rani ang ritual, dahilan para muling magsagawa si Persiba ng pagbababayla na paraan. Sinubukan niyang silyuhin ang karga ni Rani. Hindi makatarungan na silyo ang kakayahan ng punong babaylan na nagmula sa hanay ng Nomina. Huwag kang manghimasok, bisitasyon sa duelo. Lahat ng pamamaraan ay maaring gamitin. Natatakot si bisitasyon dahil maaring ikamatay ni Rani kapag mabigo siyang mabuwag ang silyo. Naramdaman ni Rani na unti-unting naubos ang kanyang lakas dahil sa silyong ikinabit sa kanya ni Persiba. Naisipan na Rani na gamitin ang pagbababaylan na karaniwang ginagawa ng isang kriyador. Naalarma si Persiba dahil naramdaman niyang nakakakuha ng enerhiya si Rani sa kalikasan. Nagagawa niyang tawagin ang mga gabay sa kapaligiran dahilan para muli siyang makaipon ng lakas. Kriyador lang ang may karapatan na gumamit ng ritual na yan. Kriyador ang biyasa na gumamit ngunit nagawa ni Rani. Sinabi ko na, lahat ng estilo at pamamaraan ay pwedeng gamitin. Hindi na kinaya ni Persiba ang kalakasan ng pagbababayla na ginagawa ni Rani. Kaya nabuwag ang selyo na kanyang ikinabit. Pagkakalas ng selyo ay agad umilaw ang markang mata ng kabunyan sa noo ni Rani. Dahilan para bumalik kay Persiba at sa kasamahan nitong punong babaylan ang ritual. Naselyuhan ang kanilang kakayahan at tuluyan ng hindi makabawi. Malinaw kung sino ang nagugi sa duelo. Pahayag ni Margarita. Tinanggap ni Persiba ang pagkatalo kaya nagbigay daan ang punong babaylan na kriyador para dumaan si Rani sa ikalawang pagsubok. Ngayon na Rani, pumasok ka na sa sagradong kuweba. Subukan mong mahawakan ang libretang itim na gawa sa bato. Hindi na nagsayang ng oras si Rani. Agad siyang lumusong sa kuweba na may linaw. Ginamit niya ang kanyang tungkod para hindi lumubog. Matagumpay siyang nakarating sa kabilang gabangpang. Lahat ay pigil hininga nang lupitan at hawakan ni Rani ang peraso ng libreta. Nagliwanag ang mga simbolong nakaukit. Tumama ang liwanag sa mismong katawan ni Rani. Labanan mo ang liwanag, Rani, hanggang kilalanin ka ng libreta ng lihim ng karunungan. Nakipagtagisan ng katatagan si Rani sa libreta hanggang sa kusang nawala ang nakakasilaw na liwanag. Napaluhod si Margarita sa kanyang kinatatayan nang sa wakas ay kilalanin ng libreta si Rani bilang kanyang bagong tagapangalaga. Sa wakas, may bagong pinili na ng papalit sa akin. Umugong ang hiyawan at pagbubunyi sa bulwagang tanggapan ng pinunong si Margarita. Taon pa ang binilang bago tuluyang bumaba si Margarita sa kanyang tungkulin. Si Rani na ang pinuno ng mga punong babaylan na nagpauso ng makabagong babaylan na bihasa sa magkaparehong pamamaraan. Tuluyang nabuwag ang sistema ng mga babaylan na mayroong magkabilang pamamaraan. Si Rani ay hindi nakatala sa kaysaysayan dahil sa malawakang kolonyalismo ng mga dayuhan.
Maliban na lamang sa mga tribong umiiral, magpahanggang ngayon, nabigong mapasok ng kolonyalismo. Sila ang tribo na pinapamunuan ni Dato Mahagat na kilalang mandirigmang babaylan. Si Dato Kaliguan ay likas na mahina, kaya nung lumaganap ang Kristyanismo, isa siya sa nagpabinyag at tuluyang nawala ng katayuan. Ang babaylanis naman at babaylan ay pinaratangan namang kukulam at aswang, kaya marami sa kanila ang inusig sa publiko. Patuloy ang pagkikipaglaban ni Rani sa mga dayuhan, kaya ang Mindanao ay hindi napasok ng mananakop. Tanging Luzon lang at Visayas ang napasok ng mga dayuhang Espanyol. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, dahil pinuno na si Rani. Naggadyawa kaya siya? Wakas, huwag kalimutan magtabi.